6 na araw na ang hinahanap ng mga pulis sa Kingdom of Jesus Christ Compound sa Davao City si Pastor Apollo Kibuloy. Itinanggi naman ng mga pulis ang aligasyong pasasabugin umano nila ang lugar. Magbabalita si Bril Montalvo. Iniharap ng Kingdom of Jesus Christ sa media ang 52 anyos na si Jenilyn Bingil. Isa siya sa sinabi ng PNP at DSWD na 2 biktima umano ng human trafficking na nasagip nila noong linggo habang hinahagilap ang wanted na si Pastor Apollo Kibuloy sa KOJC compound. Pero giit ng ginang, hindi siya biktima. Hindi lang daw siya na-contact ng anak na nasa labas. So hindi ka biktima ng human trafficking dito? Hindi talaga po. Freedom of choice ko po to. Lahat nakatapos na kayo sa pag-aaral nyo. So ngayon, bigyan niyo ako ng kalayaan. I-serve ko yung buhay ko sa Ama to the Son. Ang isa namang 21 anyos na lalaking nasagip din umano, pinauwi na nila sa Samar. Kaya ang KOJC, pinag-aaralan na raw ang posibleng legal na hakbang dahil sa paratang. Isa pang pinalutang ng KOJC, ang umano'y bantang bobombahin ng mga pulis ang kanilang cathedral sa loob ng compound. May isang pulis na tumawag doon sa aming maganda at na lawyer na si Attorney Kay Lorente at nag-provide ng information na bubombahin daw itong aming cathedral, which is really a sacred place for KOJC member. Pero buwelta ng Davao Police, hindi ito totoo. Isa na namang kasinungalingan ang pinapalabas ng KOJC na bobobohin namin ang kanilang compound. Kagaya ng kasinungalingan na sinasabi nila na pinutulan na namin sila ng tubig at kuryente. Tinabla rin ng mga miyembro ng KOJC ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos noong Martes na walang dalang baril ang mga pulis sa loob ng kanilang compound. Nang makapasok ang ilang miyembro ng media sa loob ng KOJC compound nitong Martes, ilang pulis ang nakita nating merong mga baril. Nananatili sa loob ang mga pulis at tuloy ang paggamit nila ng ground penetrating radar para mahanap si Kibuloy. Sinubukang isama ng PNP Region 11 ang mga piling media para ipakita ang bahagi ng lugar na natuklasan nila na maaring pinagtaguan ni Kibuloy. Pero biglang humarang ang mga miyembro ng KOJC. Hindi raw sila papayag na masilip ng media ang lugar. Kaya nag-human barricade pa ang supporters ng pastor para hindi marating ng media ang katedral. Sabi ni Justice Secretary Rimulya, walang iligal sa ginagawa ng mga pulis. Malinaw daw na hindi sakop ng temporary protection order ng korte ang paghahain ng warrant at pananatili ng mga pulis sa lugar. Kaya giit ni DILG Secretary Benhur Abalos, mas mabuting sumuko na lang si Kibuloy. Telling us about justice, but now it's time to face the truth. Now it's time to tell the people your version of what really happened, and let the Philippine legal system takes course. Para sa 1PH, Bril Montalvo, News 5. Hindi totoo. Yan ang sagot ng PNP sa umano'y gagawing pagpapasabog sa bahagi ng compound kung saan daw nagtatago si Pastor Apollo Kibuloy. Pero patuloy pa rin daw nilang hahanapin si Kibuloy. Para sa update live na magbabalita mula sa Davao City, si Mobile Journal, Ivan Tarinque. Ivan, kumusta na ang sitwasyon dyan at ano-ano na yung nangyari simula nang papasukin ang media sa KOJC compound kahapon? Tama ka dyan, Cheryl, at ang pinaka-tinututukan pa rin ng mga pulis dito ay yung katedral sa loob ng KOJC compound kung saan umano nagtatago si Pastor Apollo Kibuloy. Kahapon ng tanghali nga ng payagan na ng KOJC ang media na pumasok sa kanilang compound. Sa loob, napansin natin ang maraming pulis na nakakalat sa compound. Gayon din sa katedral na sinasabing pinagtataguan ni Kibuloy. Bukod yan, ay nagkaroon pa ng press conference ang KOJC kung saan may ipinlay na audio recording ang legal counsel ng KOJC na si Atty. Israelito Torion ng conversation ng isa nilang legal counsel at isang pulis. Sa audio recording, maririnig nagsasabi ang kanilang legal counsel na huwag pasabugan ang kanilang katedral. Pero kanina rin ang nagsagawa ng press conference ng PNP. Iit nila, di yan totoo. Hindi raw pulis ang kalaban dahil sumusunod lang daw sila sa korte na ma-implement ang warrant of arrest kay Kibuloy.
hindi rin nila idadamay ang mga struktura sa compound. Gayon din ang miyembro ng KOJC. Naglabas din ang PNP ng mga larawan patunay na walang drilling na nangyari sa loob nito. Natanaw din natin ang katedral sa loob ng compound at talagang bantay sarado ito ng mga pulis. Pero Cheryl, kinukumpirma din kanina ng PNP na mayroong ngang mga armadong pulis sa loob ng compound. Cheryl, bukod dito ay usapin ng pagpapasabog, nakapanayam din ng media kahapon ng alleged human trafficking victim na nai-rescue ng DSWD noong mga nakaraang araw. Sabi niya, hindi talaga siya biktima ng human trafficking at willing daw siyang pumunta at magstay sa loob ng compound. Gusto niya rin kasi iserve ang kanyang buhay sa pagiging miyembro ng KOJC. Sabi naman ng PNP, gumagalaw lang sila based doon sa request ng anak ng sinasabing victim. At kung gusto raw bumalik nitong alleged victim sa loob ng compound, ay hindi nila ito pipigilan. Cheryl, sa ngayon patuloy pa rin ang paghahanap ng PNP kay Pastor Apollo Kibuloy sa loob ng KOJC compound at makikita pa rin ang mga kapulisan sa loob at labas nito. Cheryl? Ivan, so yung heartbeat na sinasabi kung saan nakita sa radar, nasa may bahagi yun ng katedral. Cheryl, yan yung actually tama ka dyan, Cheryl. Yan nga yung kanilang main focus ngayon, no? Kasi dito nga daw nila naririnig or dito nila na-detect ito nga sinasabi heartbeat na sinasabi nila o pinaniniwalaan nila si Pastor Apollo Kibuloy. Cheryl? So ano nang ginawa nila sa cathedral? Talagang patuloy ba rin ba? Gaano ba kalaki to at hahalughugin nila? At di ba hinahanap pa rin nila yung sinasabi nilang tagusan doon sa bunker? Cheryl, patuloy pa rin na hinahanap nga ng PNP itong bunker, yung lagusan dito sa sinasabing cathedral. No? Pero Cheryl, kanina kasi tinatanong natin kung ano na yung development sa kanilang paghahanap sa loob. And sabi nila is medyo sensitive itong sensitive topic yung kung ano na yung development dahil baka daw mapurnada yung kanilang mga plano. Cheryl? Maraming salamat. Mobile Journal, Ivan Tarinque.